Magandang araw po, no? Dito na naman po tayo sa tahanan ni Kuya Ador. Ah, Once a week, every Saturday, ganitong oras, tama-tama, ah, nagbabahagi o nagsishare po ako tungkol sa salita ng Diyos. Ayan. Itong Biblia pong ito, sa kanya po ito, Kuya Ador, nabigay po ng kapatid niya. Siya po ating gagamitin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, yung pag-aaral o pakikinig ng salita ng Diyos, yan po'y mabuti sa buhay ng tao. Wala pong pwedeng magsabi na ang pakikinig ng salita ng Diyos ay masama. Yan po ay mabuti. Bakit? Di naman po masama salita ng Diyos Mabuti nga salita ng Diyos, ano? Kaya dapat lang na pakinggan po natin at the same time, itong salita ng Diyos ang sinasabi ng Panginoong Yesus, ito po yung ating kailangan. Bakit? Kasi po, meron tayong buhay na spiritual. Ayun, tayo po na'y mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso ng bawat isang nanonood po ng video upang aming paginabangan ang iyong turo't aral ayon sa Biblia. Salamat po ang sabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang mga tao po na nabubuhay sa ibabaw ng mundo, tayo man po ay pumupunta sa simbahan, hindi man po tayo pumupunta sa simbahan, ang salita ng Diyos ay open sa lahat. Hindi po ito nananatili lamang sa mga hindi pumupunta sa simbahan. Ito po ay para sa lahat. Bakit para sa lahat? Kasi po lahat ng tao kailangan nila ang salita ng Diyos. Hindi ko po sinasabing masama ang magpunta ng simbahan, umattend ng mga gawain, kagaya ng pagsamba, kagaya ng mga Bible study, gaya ng prayer meeting. Wala po ko sinasabing masama yan. Maganda yan. Maka-attend kayo ng mga prayer devotion, mga panalangin. Maganda po yan. Opo, wala pong masama dyan. Pero, ang salita ng Diyos ay para sa lahat nga po Bakit? Sino po ba ang hindi nagkakasalang mga tao? Isipin niyo po, lahat po tayo nakakagawa ng kasalanan kada araw-araw na ating buhay. Napakasimple lang, bibigyan ko ng isang halimbawa. Pag matulog ka sa gabi, hindi ka magpasalamat sa Diyos, basta ka na lang natulog, kasalanan na yon. Pag nagising ka sa umaga, hindi ka malang marunong magpasalamat sa Diyos, kasalanan na yon. Isipin nyo, simpleng pasalamat lang sa Diyos, hindi nyo nagawa, kasalanan na. Bakit po? Kasi tinuturo ng Biblia, kagaya na sinasabi ni Apostol Pablo, tayo ay dapat mapagpasalamat sa Diyos. Walang katapusan po yung pasalamat sa Diyos. Ano po, babasahin ko Ang pagpapasalamat sa Diyos ay obligasyon ng tao. At yan ay batas ng Diyos. Tignan nyo po, babasahin ko Dito po sa chapter 5, ganito po nakalagay sa unang Tesalonica 16. Lagi kayong magalak, 17. Laging manalangin, 18. At magpasalamat kayo. Sabi niya, magpasalamat kayo kahit na ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong mga nagkikristo Jesus. Kahit anong mangyari, ang sabi niya, mapagpasalamat. Halimbawa, dumating po yung malakas na problema sa buhay ninyo. Bumagyo, may nasira, lumindol, o ano man. Ibig ba sabihin, dahil naging isa kayo sa mga biktima ng kalamidad, hindi na kayo magpapasalamat? Dapat, kaya sabi niya, kahit anong mangyari,
Kailangan, hindi po ba, naghahanap buhay tayo araw-araw. Oh, sabihin na natin pagod ang katawan natin. Halimbawa, lalo na kung ang trabaho natin is construction worker. Mabigat yan. Ibig ba sabihin, hindi ka na magpasalamat dahil pagod ka? Hindi po, dapat magpasalamat. Ugaliin po natin yan. Kaya ang Biblia po ay tinutuwid po tayo. Yan bang simpleng pasalamat? Sabi ko nga po, 5 minuto lang. Diba, Panginoon Diyos, salamat po. Masarap na tulog ang binigay mo sa amin sa magdamag na gabi. Di mo ba magagawang sabihin niya kaibigan sa Diyos? O bago matulog, salamat po Panginoon Diyos. Sa maghapon na ito, iningatan mo ang aming mga buhay ng pamilya ko. Hindi mo pa pwedeng sabihin niya kaibigan? Napakadali lang. Bakit kapag nangangailangan ka, ang bilis-bilis mong manalangin sa Diyos, Diyos ko, bigyan mo po ako ng ganito. Diyos ko, iligtas mo ako sa ganito. Di ba nangyayari kung isa sa buhay natin yan, bigla tayo napapatakbo sa panalangin? Alam niyo po, nung araw, ako, naging karanasan ko yan eh. Nung nasa Baguio po ako, doon ako nagtatrabaho, doon ako nakatira, umupa ako ng bahay doon. Kapag walang problema, wala po akong panahon pumunta sa simbahan sa Baguio. Pagka meron na po akong naging kwentrong problema, pumupunta ako sa simbahan. Nananalangin ako sa Diyos. Oh, di ba? Nung panahon na yun, siyempre, kulang pa ako sa kaalaman. Lack of knowledge about God. Yan din po sinasabi ni Apostol Pablo nung kanyang panahon na hindi pa siya sumasampalataya, nung sabi niya, nagawa ko yon sa kawalan ng pananampalataya. O tingnan nga natin yung sinasabi niya sa unang Timoteo chapter 1. Ganito po ang kanyang patutuho. Sabi niya ito sa 12. Unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya dahil itinuring niya akong mapagkakatiwalaan. Kaya nga, pinili niya akong maglingkod sa Kanya. 13. Kahit na nilapastangan ko siya noong una, bukod pa riyan, inusig at nilait ko ang mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit kinahawaan ako ng Diyos at dahil ginawa ko ito, hindi pa ako sumasampalataya sa Kanya. Yun. Kaya siya nakakagawang hindi maganda dahil sa kawalan niyang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Kaya nung panahon na yun, ako po, hindi ko talaga alam. Kasi nga po, kawalan ng kaalaman sa tungkol sa pagpapasalamat sa Diyos. Kaya kapag may problema na ako, ayun, pupunta ako sa simbahan at lulod mananalangin. Pero pag walang problema, wala na. Kaya nagiging bukang bibig po ng mga tao, walang panahon sa Diyos yan. Pero pag may sakit yan, lapit ng lapit sa Diyos yan. Naalala ko po nung araw, kasama ko po si Brother Randy. Kapag sa isang lugar po, sa aming pagsishare ng tungkol sa salita ng Diyos, at wala pong tumatanggap, ang sinasabi ni Brother Randy, pabiro lang ha, sana maglindol na dito. Sipin niyo po yan, ang kanyang nasasabi. Dahil ang mga tao po noon, sa panahon na yon na magkasama kami, wala po, napakahirap. Kaya sabi ni Brother Randy noon, sana lumindol dito. Kasi po, nararanasan namin noon, napakahirap po para ibahagi ang salita ng Diyos sa tao. Kung masabi mo nga, parang wala silang sa salita ng Diyos eh. Kaya ganun po. Kaya ako, naging karanasan ko yon sa kawalan ng pananampalataya. Kagaya ni Pablo, bakit niya nagawang usigin ang ating Panginoong Yesukristo? Bakit nagawa niyang hanapin, parusahan, ipabilanggo at ipapatay yung mga
tagasunod ng Panginoong Yesus. Yun nga po ang dahilan sa kawalan niyang kanyang pananampalataya. Ano sabi niya? Ang sinabi niya, no? Ato, dahil ginagawa ko ito noong hindi pa ako sumasampalataya sa kanya at hindi ko alam ang ginagawa ko. Oh, kita niyo po, hindi alam ang ginagawa. Ganyan po ang mga tao. Kapag ang isang tao po walang pananampalataya sa Diyos, yan ang dahilan sa kawalan ng kahalaman. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, ipangaral, ituro, at ipasunod ang salita ng Diyos sa mga tao. Ganito naman po ang mababasa natin sa libro ng San Mateo. Ganito ang ating sa chapter 28. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus ay ito po. Chapter 28 ng San Mateo. Simulan natin sa 18. Ayan. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. 19. Kaya punta ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin ninyo silang tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Banal na Espiritu. Sa verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong makasama hanggang sa katapusan ng mundo. Purihin ang Panginoon. Ito po ang gustong mangyari ng Panginoong Yesus sa lahat ng tao o sa lahat ng lahi. Anong gagawin? Pasunurin sa kanyang gusto, sa kanyang aral at turo. Yan po ang gusto ng Diyos. Lahat ng tao maturuhan. Kaya nga po meron pangangaral sa bahay, sa labas, o kahit saan. Hindi po namimili lugar ang pangangaral, basta may tao. Mahirap naman kung pupunta ka sa sementeryo, walang tao, doon ka mangangaral, doon ka magsisigaw. Mga patay po yun eh. At ang patay, wala na pong anumang pakiramdam yan, wala na. Kaya ang sabi ni Jesus, tao ang pupuntahan, pangangaralan, at ipasunod yung kanyang utos para maging alagad po tayo. Si Pablo naman, anong kausap ni Jesus Christ si Pablo? Ganito naman po ang utos kay Apostol Pablo. Dito po sa talatang Gawa, basahin lang po natin yung kanilang pag-uusap ni Apostol Pablo. Dito po sa Gawa 26:12. Yan ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Damascus na may dalang sulat mula sa mga namamahalang pari. Ang sulat na iyon ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan at paintulot sa gagawin ko roon, sabi ni Pablo. 13. Tanghalin tapat po noon, Haring Agripa, at habang naglalakbay ako, biglang kumislap sa paligid namin mga kasama ko ang nakakasilaw na liwanag mula sa langit at mas nakakasilaw pa kaysa araw. Ito, pambirang liwanag ito. Maliwanag pa sa araw. Ngayon lang pagka may araw po, yung katirikan ng araw, hindi nyo po matitigan ng araw, masakit sa mata. Pero yung nakita nila Apostol Pablo si Saulo, bago siya naging apostol, Saulo ang pangalan niya, nakita nila yung liwanag na mas maliwanag pa sa sikat ng araw at natumba sila, napasubasub sa lupa. Sa sobrang liwanag. Anong sabi niya?
ito, napa subsub kaming lahat sa lupa at may narinig na tinig na nagsasabi sa akin, ang kinakausap lang si Pablo ha, hindi lahat ng tao natumba o nasubasub noon, kundi si Pablo lang ang kinakausap. Exclusively, si Apostol Pablo lang. Sabi niya, no? Sa akin, sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Pinarurusahan mo lang ang iyong sarili para kang sumisipa sa matulis na kahoy. Sa verse 15, nagtanong ako, sabi ni Pablo, sino po kayo? Sumagot ang Panginoong Yesus, ako si Yesus na inuusig mo. 16, bumangon ka at tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo dahil pinili kitang maging lingkod ko. Ito na po yung conversion ni Pablo na bilang maging apostol niya. Ipahayag mo sa iba ang tungkol sa pagpapakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Ipapadala kita sa kanila. 18. Para imulat ang kanilang mga mata at dali sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. Ito na po. At sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos sa Kanya. Hindi po ba napakaganda ang sinabi ni Jesus kay Apostol Pablo? Ginawa po siyang apostol. Tinuring siyang apostol. Inutusan siyang mangaral sa mga tao. Kaya ang pangangaral po, utos ni Jesus sa kanyang mga lingkod, sa kanyang panahon sa Biblia. Kaya yung pangangaral po, walang tigil yan. At hanggang sa panahon natin, tuloy-tuloy pa rin ang pangangaral sapagkat hindi pa po bumabalik mismo ang ating Panginoong Yesukristo. Kasi pag bumalik na po si Jesus Christ dito sa babaw ng lupa, lahat ng pangangaral may hinto na po. Pero hanggat hindi siya bumabalik, ang pangangaral tuloy-tuloy lang po. Yung nasa Biblia po ang ipangangaral. Ang mahirap po, merong mga ibang iba pa mga simbahan na nangangaral sila patungkol sa iba't ibang mga doktrina nila. Halimbawa, nung sabi ng iba, huwag kang kakain ng baboy. Ang problema, nung araw, meron po akong kausap, si Brother John, taga Bicol. Meron sa ganito sa akin. May mga reliyon na nagbabawal kumain ng baboy pero ang hanap buhay nila, nag-aalaga sila ng baboy. Kita nyo? Kasi nga po, pag kumain kang baboy, hindi ka pupunta sa langit. Paano yung hanap buhay ni Kuya Hador? Puro baboy na buhay itong binibenta nito. Gusto nyo mag-order ng baboy? Ipalitson nyo? Dilitsonin po. Di paano yan? Kaya hindi po. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, may mga reliyon na ganyan na pinagbabawal pati tungkol sa pagkain. Hindi. Paano yung yung anak boy piggery o yung mga nag-aalaga ng baboy sa probinsya, yung mga backyard. Di tatanggalan mo sila ng anak boy kasi baboy ang paninda nila. Hindi ganon. Lagi nyo po tatandahan. Ang pagkain po, sabi ng Diyos, walang masama sa pagkain. Huwag nyong ituring na masama ang mga pagkain. Mga nilikha ng Diyos. At isama sa mga nilikha ay ang baboy. Kaya mali po yun na sasabay, huwag ka raw kumain ng baboy.
Sabi nga minsan ka lang makatikim ng masarap na lechon, ipagbabawal pa. O hindi ba totoo yan? Aba, sa panahon natin, magkano ang kilo ng lechon ngayon? O, Kuya Ador, magkano ang kilo ng lechon ngayon? Mahal na daw po. Totoo yun. Tapos, minsan ka lang makatikim ng walang bayad, libre, pagbabawal pa. Wag naman. Basta ipagpasalamat po natin sa Diyos, ano man ang ating kakainin. Yan po yung maganda. Ipagpasalamat. Lahat ng bagay na binigay ng Diyos sa atin, ugaliin po natin, tayo mapagpasalamat. Binigyan ka ng pagkain, salamat Panginoon, binigyan mo kami pagkain. Ganun po. Kasi lahat naman ng binibigay ng Diyos, dapat po ipagpasalamat natin kasi yung kapitbahay mo nga, pag binigyan ka ng masarap na pagkain, nagpapasalamat ang Diyos pa kaya ang nagbigay sa kapitbahay mo at yung kapitbahay mo, siya naman nagbigay sa iyo. O di, sino nagbigay sa kapitbahay mo para mabigyan ka masarap na pagkain? Di ang Diyos. Ang Diyos po ang provider. Ayon sa San Mateo 6:9 at 12, si Jesus po nagsabi nito, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Anong sabi ni Jesus? Araw-araw. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagkain, dapat lang natin siyang pasalamatan. Salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat tinuturuan mo kaming maging mapagpasalamat sa iyo. Ano man po yung dumating sa amin, ipagpasalamat namin, sapagkat lahat ng bagay ay pawang nagmumula sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang inyong kaibigan, guest Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Ador, na dating nanungkulan dito bilang chairman. Una, kagawad din naging chairman. So, meron lang po siya sakit, kaya hindi na po siya active sa politics. Pero malakas pa siya, kahit na senior na siya. Ano po? Dito sa Barangay 94, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye! Kuya Ador, kaway-kaway.